Hello po! Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong likod at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong naging pahayag po ni Senator Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil ayon po sa kanya, akala daw po ni Senator Erwin, Senator Lacson at ni NBI Director Matibag at ni Auntie Claire ay tanga at bobo ang mga tao o ang mga Pilipino. Bakit po? Alamin po natin kay Senator Alan Peter Cayetano at komentuhan po natin siya. Mag-umpisa na po tayo. Ilan ang kalahati? So let me start muna with mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. Tatlong mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot doon sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang, grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo. Dalawa-tatlong tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Di ba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinoround na naman ang Senado, at pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman, at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang na yun na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo, relax lang tapos okay. Mistake number 2, ang sabi po niya,
Araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So mistake number 2 po. Mistake number 3. Sasama ko na po dito. Si Director Melvin Matibag, yung Malacanang. Kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director. Sumusunod lang yan, yung boss niya. Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tangang mga tao. They think we're all stupid, di ba? So, kung kailan kami mag-take over, biglang papangakuan yung ibang senador, hindi sila kakasuhan. Tapos, wag lang daw si Loren Legarda. February yon. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yugog ang Senado, biglang may trouble, may fully armed, full battle gear na mga NBI. Hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. O pagkatapos, may ikukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee nung natuloy pa rin, gagawa ng special session. O sinabi po mismo yan nung ating presiding officer ngayon, si Senator Chis Escudero, na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment, aarestuhin si Senator Marcoleta. O tapos 2 weeks, ano ba ginagawa ko the last 2 weeks? Hindi ba trabaho ko? So whether you like my performance or not sa impeachment, 21 kami nandun. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, wag ako mangangamba. Alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Diba? Bakit tayo papayag ng ganon? Nilalaban pa natin yung kay Senator Marcoleta. Nilalaban pa natin yung ginawa kay Jinggoy. Dadagdagan nyo pa. Kunari pa kayo, nasasabihin nyo. 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then, pag naging 21 na lang, sasabihin nyo, 14 na lang. Pag naging 19 na lang, 13, pwede na. Diba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. So, that's the third mistake, to think that we are stupid. So, let me start muna with mistake. Ayan po, mga kabayan, napakaganda po ng paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. At alam na po natin na meron nagko-cover up at pinagtatakpan po. Alam na po natin yan dahil hindi naman po tayo bobo na mga Pilipino. Hindi po tayo tangat gago. Ginagawa lang po tayong tanga at mga bobo ng mga taong ito sa pangunguna po ni Erwin Tulfo. At sinasabi rin po si Lacson. At nakalimutan pong sabihin ni Alan Peter Cayetano, ni Senator, si Soto. Nawala po sa isip niyang sabihin si Soto. Nasabi niya po si Matibag, ang Ombudsman, ang Malacanang, si Auntie Claire. Hindi po ba? Talaga pong cover up sa buwatan. At syempre, mga kababayan, expected na po natin yun. Kaya nga po inagaw nila yung liderato ni Senator Cayetano At syempre kaya nila pinalitan. Una pa lang, pinalitan na nila si Senator Marcoleta kasi napapakanta na niya. Umaamin na yung mga testigo. Una pa lang. Kaya tama po lahat na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano Hindi po ba? At alam na po ng mga Pilipino kung sino talaga ang lupin at ang pinakamalaking ulo ng buhaya sa ating bansa. Alam na po natin. Kaya nga po nagkakaroon ng cover up Hindi po ba? Senator Lacson, Erwin Tulfo, alam po ba ninyo kung sino masangkot sa flood control scandal? Trilyon, tapos sasabihin mo relax. Sasabihin daw po relax lang tayo. Dahil nga po ang kinakatwiran, wala na raw pong panahon para mag-imbestiga dahil may impeachment. Kaya nga po binutata siya ni Senator Cayetano 3 araw lang ang impeachment, Monday to Wednesday. Paano pa yung Huwebes, Biyernes? Hindi po ba? Kahit sabihin mo isang beses ka lang mag-hearing, at least nag-hearing dyan sa
maanumalya na systematic at history, corruption. Grabe karaming ninakaw. Hindi po ba? At least, kaya nga halatado kayo lahat. Kino-cover up nyo sa buwatan para wala pong mangyaring impeachment o walang mangyaring investigasyon sa flood control. Hindi po tanga at ganyan din po ginagawa na sa buwatan. Hindi po ba ganun din ang ginagawang pahayag ng tagapagsinungaling ng Malacanang? Hindi po ba dinadivert ang issue sa iba? At ganun din po ang ginagawa ngayon ng NBI. Kaso rito, kaso ron. At siyempre po sa pangunguna po yan ng kanila pong DOJ at Ombudsman hanggang i-plunder nila ang kailangan nilang i-plunder ng walang bail. Ganun po ang ginawa nila kay Senator Marcoleta nang hindi na po siya makasali sa impeachment ng Vice President dahil alam po natin napaka-importante po ni Senator Marcoleta sa ginagawa pong impeachment pagpapabagsak nila sa Vice President. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa po nila at si Senator Cayetano naman ang kanilang pinupuruhan dahil tama po yung sinasabi ni Senator Cayetano. Dahil unang-una, sanay na sanay po silang mag-vendalo. Hindi po ba? Katulad po na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kailangan ng 16 vote, 21 na lang sila. Ngayon, kung sila'y magiging, kung pupuruhan pa siya at may kasunod pa, kung halimbawa raw po maging 19 na lang, baka sabihin nila ay 14 na lang ang kailangan sa impeachment ng Vice President at kung mawawala pa rin yung ibang senador na kasama niya, ay baka sabihin 13 na lang ang kailangan. Di tapos na ang boxing. Dahil kung ipakukulong nila lahat ang mga senador na sinasabi po para doon sa impeachment na kailangan nilang numero at tuluyan ng ma-impeach ang Vice President. Kaya nga po pinagtatagal nila ang hearing. Di po ba ayon po mismo sa bagong Senate President ay 1 taon mahigit ang gagawin nilang hearing sa impeachment ng Vice President. Para po lahat ay planado. Di umano. Kailangan mapagplanuhan nila ng talagang sigurado pati sa numero ng mga senador ay makuha nila. At yung hindi papabor sa gusto nila ay kailangan pong ipakulong di umano nang hindi makaboto. Hindi po ba? Kaya po, tamang-tama po sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino. At ang nakakalungkot, yung tagapagbantay po natin, wala na po. Pinabayaan na po tayo sa ere. Hinayaan na lang po ng tagapagbantay natin na tinatawag na mga men in uniform na gaguhin at walang yain ang ating bansa ng mga politikong sakim at gahaman sa pera at kapangyarihan. Hinayaan na lang po nila na walang yain ang ating buwis, taxpayer money. Hinayaan na lang po nila dahil dito sa sinasabi po ni Senator Cayetano. Grabe po, taon-taon pinakamalaking budget ang DPWH. Isa po sila sa pinakamalaki. Trilyon at halos po napunta sa flood control ang budget na ngayon po'y walang nakikita ang mga Pilipino sa mga programa nila dahil naging ghost project. Pero po napakalaking pera. Pero ang ating mga men in uniform, wala pong nakita riyan. Nakakalungkot. At ang isasagot sa taong bayan, hindi sila naniniwala sa fake news. Unbelievable. Kaya po, ang lumabas ngayon sa ating bansa, sindikato. Naging sindikato po ang gobyerno ng binagongang Pilipinas. Di umano. Ingat-ingat po kayo, Senator Cayetano. Dahil matindi na po ang ating bansa, lalong-lalo po sa sabwatan. At nakita po ng taong bayan ang mga politiko na ang hangad lang pala sa ating bansa ay pera at kapangyarihan. At sila po ay bunyag na lahat. Kaya nga lang po, nananatili sila ngayon dahil po wala na pong gwardya. Wala nang tagapagtanggol ang mga Pilipino sa mga masasamang politiko. Hindi po ba? Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo, Senator Cayetano. Ingat po at ang dasal ng mga Pilipino ay kasama po kayo na kayo po'y maingatan.
Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Salamat po sa inyong mga comment at like at share at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po at samahan po natin ng maraming dasal. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.